Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ikalimang empleyado mo na ang sinibak mo ngayong linggo, pare, sabi ni Tony sa kaibigan. Kailangan mong kumalma, narinig kong sabi ni Tony habang papasok siya sa opisina ko. Kalma lang ako. Hindi ba halata, pilit kong sagot. Alam kong hindi iyon kapanipaniwala, pareho naming alam na malayo ako sa pagiging kalmado. Hindi. Hindi talaga. Para kang isang mabangis na oso na sugatan, bagamat mas maayos na iyan kaysa sa wala, biro niya sabay tawa. Wala ka na bang ibang mas maayos na salita riyan? At saka, wala ako sa kondisyon para sa mga biro ngayon, tugon ko habang walang emosyon ang titig ko sa kanya. Simula nang umalis sila ila sa bahay namin, pakiramdam ko ay hungkag ang lahat. Gustong-gusto kong bumalik siya, ngunit ayaw niya akong kausapin, ni ayaw man lang niya akong makita o pakinggan ang paliwanag ko. Makinig ka, pare. May ideya ako kung paano ka mapapasaya. Makikipagkape ako mamaya kay Bright Eye. Pag-uusapan namin kung paano natin mahihikayat sila ila na kausapin ka, bigla niyang sambit na may kakaibang ngiti. Sinuklian ko siya ng kilalang-kilala niyang tingin na nagsasabing huwag mo akong subukan. Hindi ako agad naniwala, kilala si Tony sa pagbibigay ng samut-saring palayaw sa kaibigang pulang buhok nila ila. Seryoso ako. Ang kailangan mo lang ay mag-isip ng isang romantikong paraan na magugustuhan nila ila. Nakapanlulo mo na kitang makita sa ganitong kalagayan, mariin niyang sabi. Sinuri ko siya ng tingin, wala ang dati niyang mapagbirong ngisi. Marahil, sa pagkakataong ito, totoo siya. Wala rin naman akong mas mabuting ideya. Kaya bumalik na lamang ako sa aking trabaho, pakiramdam ko'y bahagyang gumaan ang dibdib ko. Ilang oras ang lumipas. Panahon na para sa date ko kay Mama Bear, bulong niya habang nakatitig sa orasan sa dingding ng opisina ko. Halatang halata ang kasabikan niya, buong araw na siyang panay ang tingin sa oras. Nagdala pa siya ng paborito niyang pabango sa opisina, napakamahal noon at ginagamit lang niya sa mga espesyal na okasyon. Sa puntong iyon, hindi na ako sigurado kung problema ko nga ba ang pakay niya o ang sarili niyang interes. Nakakainis. Aalis na ako, pare. Ipagdasal mo ang tagumpay ko, sabi niya na may ngiti bago tuluyang lumabas ng opisina. Tagumpay sa ano? Sigaw ko, litong-lito. Ngunit nakalabas na siya. Umaasa na lamang ako na hindi siya masasaktan, kitang-kita namang may damdamin siya para sa babae. Sir, may isang ginang purito na nais kayong makausap, sabi ng sekretarya sa intercom. Tinawag ko siyang sekretary nightclub, palayaw na ibinigay nila ila noon at hindi ko na namalayang nakasanayan ko na rin. Tulad ni Layla. Hindi na ako nag-abala pang sumagot sa intercom sa halip, ginamit ko ang telepono ng kumpanya upang tawagan siya ng direkta. Agad naman siyang sumagot. Wala akong inaasahang bisita ngayon. Sino kaya ang misteryosang babaeng ito? Pakisabi sa kanya na magpa-appointment. Wala akong oras para sa mga biglaang bisita ngayon, diretso kong sabi. Pasensya na po, sir. Nasabi ko na po iyon, ngunit tumatanggi siyang umalis. Gumagawa na po siya ng eksena at sinasabing siya raw ang inyong kasintahan, nanginginig na wika ng sekretarya. Papasukin mo siya, malamig kong sagot. Alam na alam ko kung sino siya. Panahon na para ilagay siya sa tamang lugar. May kumatok sa pinto. Pumasok ka, sabi ko nang hindi man lang iniaangat ang tingin mula sa laptop. Kailangang matapos ko ang proyektong ito ngayong araw. Kelly, mahal, kailangan mo talagang palitan ang sekretarya mo. Ayaw niya akong papasukin, reklamo niya sa pa-cute at mapag-angil na tono. Ano na naman kaya ang iniisip ng babaeng ito? Sofia, ano ba ang problema mo? Hindi mo ba naintindihan na tapos na tayo at wala na akong kahit anong gustong kinalaman sa iyo? Mahinahon kong paliwanag, bagamat hindi maitago ang galit sa aking tinig. Alam kong nasasaktan ka pa rin, Kelly. 3 taon na ang nakalipas, hindi mo ba ako kayang patawarin? Maliit lang naman iyon na hindi pagkakaunawaan, anya, may kasamang pagmuso. Hindi ko mawari kung paano ko nagawang makita iyon bilang kaakit-akit noon. Maliwanag na, wala ako sa katinuan noon. Nasasaktan? Matagal na akong nakausad.
At ang tawagin ang pakikipag-ugnayan mo sa iba't ibang lalaki sa mismong kama ko bilang maliit na hindi pagkakaunawaan, yan ba ang tingin mo roon? Ano ba talaga ang pakay mo, Sofia? Sagot ko, bahagyang tumatawa sa kababawan ng kanyang sinasabi. Gusto kong balikan mo ako, mahal. Pasensya na sa nasaktan kita, ani niya sa paawa at mapilit na tono. Sa sandaling iyon, malinaw sa akin ang lahat. Sa pagbabalik tanaw, masaya ako. Masayang tinanggap niya ang alok ng aking ama at ipinagkanulo ako. Masayang tuluyan na siyang nawala sa buhay ko. At higit sa lahat, masayang natagpuan ko sila ila, ang bagong sigla ng aking buhay. Ang pinakamagandang biyayang dumating sa akin. Alam mo ba, Sofia, salamat sa panloloko mo. Tungkol naman sa pagbabalikan natin, hindi iyon mangyayari, hindi sa buhay na ito, at hindi rin sa susunod. Ikaw ay bahagi ng nakaraan kong hindi ko ipinagmamalaki, kaya doon ka na lamang manatili. Isa na akong masayang may asawa. At kung makita man kita kahit saan malapit sa aking gusali, sa alinman sa aking ari-arian, o kung banggitin mo man lamang ang pangalan ko, sisiguruhin kong mananagot ka sa batas, ikaw at ang sinumang kasangkot, mariin kong wika. Galit ang bumabalot sa bawat salita. Nakatitig lamang siya sa akin, bakas ang pagkabigla, habang pumatak ang mga luhang halatang pilit. Noon pa man pala iyon ang ginamit niyang panlansi, ngunit hindi na ako magpapadala ngayon. Umalis ka na sa opisina ko bago pa ako makapagsalita o makagawa ng bagay na pagsisisihan mo, mariin kong utos. Agad niyang dinampot ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas. Sa ayos pa lamang ng kanyang bihis, halatang desperado na siya, malinaw kung bakit siya bumalik. 3 taon na ang nakalipas ng akalain kong guguho ang mundo ko nang mahuli ko siyang nagtataksil. Hindi ko alam noon na tuluyan niya akong ipinagpalit. Hindi talaga kami itinadhana. Napakaraming relasyon ang pilit ipinagpapatuloy ng mga tao dahil sa takot na mag-isa, kahit malinaw na hindi iyon para sa kanila. Kung may papayo man ako, ito ay ang bitawan ang hindi para sa iyo upang makamit ang tunay na nakalaan. Kailan pa ako naging makata? Nang umibig ka. Hindi raw ako umiibig. Ngunit ang totoo, labis-labis ang pagmamahal ko sa kanya hanggang sa masaktan. Kailangan ko siyang puntahan at ipagtapat ang lahat. Ngunit bago iyon, kailangan ko munang bumili ng singsing, isang singsing para sa pag-aalay ng pangakong magbibigay sa kanya ng kasal na matagal na niyang pinapangarap. Sana, mahal niya rin ako. Ano ba ang nangyayari, Tina? Kalagan mo ako ngayon din, sigaw ko, ngunit bahagya lamang itong narinig dahil sa telang walang awang isiniksik sa aking bibig. Ilang sandali pa lamang ang nakalipas ng pilitin akong magbihis ni Tina. Kinumbinsi niya akong lumabas at magpalipas ng gabi kasama siya. Matapos ang paulit-ulit niyang pamimilit, umayag din ako, ngunit hindi ko inakalang tatapalan niya ang aking mga mata, tatalian ako, at basta na lamang ihagis sa likuran ng kanyang sasakyan. Mahal kita, Laila. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Pasasalamatan mo rin ako balang araw. Hindi ko man marinig ang sinasabi mo, pero pwede bang tumigil ka muna sa pagsasalita, sagot niya. Hinding-hindi ko gagawin iyon. Sinubukan kong magsalita muli, ngunit tumigil na lamang ako nang mapansing ni ako man ay hindi ko na marinig ang sarili kong tinig. Hello, Tony. Malapit na kami sa pantalan. Sana ay handa na kayo, narinig kong sabi ni Tina sa telepono. Doon ko napagtanto ang lahat, pinagtulungan nila ako. May lihim silang plano laban sa akin. Sa sandaling iyon, alam kong dadalhin niya ako kay Kelly. Ilang ulit na niya akong pinilit na harapin ang lalaki o pakinggan man lang ang paliwanag nito, ngunit palagi akong tumatanggi. Alam kong magsisinungaling lamang siya, gaya ng lagi niyang ginagawa. Mula pa sa simula, alam na niyang kalahati ng kumpanya ay pagmamay-ari ng aking pamilya, ngunit hindi niya iyon ipinaalam sa akin. Ang layunin niya ay malinaw, kapag naghiwalay kami, mapapasa kanya ang lahat. May kasunduan noon ang aking lolo at ang kanyang pamilya, isang kasunduang may probisyon na nagsasaad na kapag ako ay ikinasal, kalahati ng kumpanya ay mapupunta sa aking mapapangasawa. Iyon lamang ang dahilan kung bakit niya ako pinakasalan. Ang lahat sa kanya ay pawang pagpapanggap. Tina, sana hindi mo ako dadalhin sa kanya. Kapag ginawa mo iyan, hindi kita mapapatawad, sigaw ko, nalilimutan kong hindi naman ako makapagsalita ng maayos. Hindi pa rin kita marinig, Laila. Ano ang sabi mo, na mahal mo ang asawa mo at sabik kang makita siya? Pabirong wika niya. Napasinghap ako sa inis. May kapalit ito, hinding-hindi ko siya palalampasin. Ilang minuto pa ang lumipas.
Sukdulan na ang aking pagkabagot. Wala akong makita at wala ring ideya kung saan ako dinadala ni Tina. Ilang beses ko na siyang pinakiusapang kalagan ako, ngunit paulit-ulit lamang ang sagot niya. Mahal mo ang asawa mo at gusto mo kitang dalhin sa kanya. Pagod na ako. Ilang araw na akong halos walang tulog. Paulit-ulit kong ikinukumbinsi ang sarili ko na wala na akong nararamdaman para kay Kelly. Unti-unti, bumibigat ang aking talukap at tuluyan akong inanod ng antok. Nasaan ako? Mahinang bulong ko habang palingalinga. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang napakalaking kama. Ang suot kong bestida kanina ay gusot at dikit na dikit sa aking katawan, hindi komportable kung tutuusin. Ang huling alaala ko ay ang unti-unti kong pagkakatulog matapos akong patulugin ni Tina. Tumingin ako sa bintana at napako ang aking paningin sa ganda ng langit. Napakaganda nito. Naisip ko kung saan ako naroroon. Napansin kong bukas ang pinto ng balkonahe at nagpa siya akong sumilip. Paglingon ko sa paligid, may mga bahay sa malayo at saka ko napagtanto ang katotohanan. Nasa ibabaw ako ng tubig. Nasa gitna ako ng dagat. Lumabas ako ng silid at nagpatuloy sa paglibot. Hindi ako makapaniwala, ang yate na ito ay tila isang marangyang hotel na 5-star. Ikinagagalak kong nakikita kang nag-enjoy, Laila, wika ng isang tinig sa aking likuran. Alam ko na kaagad kung sino iyon. Ibig mong sabihin, pinagplanuhan ninyong dukutin at ikulong ako rito. Tanong ko nang may galit, hindi man lang siya nililingon. Hindi ko gagawin iyon. Wala akong alam tungkol sa ganoon, mariin niyang sagot. Sinabi lamang ni Tony na pumayag kang makipag-usap sa akin, at idinagdag ni Tina na matagal mo ng pangarap ang maglayad. Gusto lang talaga kitang makausap. Humarap ako sa kanya, nakatayo roon ang lalaking pilit kong iniiwasan, nakangiti pa. Kaya nga, dinala nga ako ni Tina rito para sa lalaking ito. Nakakainis. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maikakaila, napakapugi niya ngayon. Magpakatatag ka, Laila. Huwag kang padadala. Layuan mo ako. Ayokong makipag-usap sa iyo, sigaw ko habang tinatalikuran siya. Kailangan mo pa rin akong kausapin, Mrs., sigaw niya pabalik. Bumalik ako sa silid na una kong kinaroroonan at isinara ang pinto. Naupo ako sa kama ng may inis. Hindi ako makapaniwala na itinakda ako ni Tina sa ganitong sitwasyon. Kapag nakaharap ko siya, may pananagutan siya sa akin. Kailangan ko ng isang mainit na paligo at pagpapalit ng damit. Sinilip ko ang aparador upang maghanap ng maisusuot, ngunit laking gulat ko nang makita ang napakaraming bestida. Lahat ay tila eksaktong kasukat ko. Napatanong ako sa sarili kung paano napunta roon ang mga iyon. Pumili ako ng isang asul na maikling bestidang pangtag-init na may puting disenyong bulaklak. Labis na ang aking gutom. Buong araw na akong nakakulong sa silid. Lumabas ako upang hanapin ang kusina, sa pagkakaalala ko, nasilayan ko ito ng bahagya habang naglilibot ako kanina. Sana'y hindi ako maligaw, napakalaki ng lugar na ito. Nahanap ko rin, mahinang bulong ko sa sarili, sabay ngiti sa aking munting tagumpay. Napakaganda ng kusina. Naglibot ako sandali at namangha, kumpleto at puno ng mga sangkap. Ilang araw na rin akong hindi nakakakain ng maayos, kaya inilabas ko ang mga kailangan at nagsimulang maghanda ng hapunan. Lubos akong nakatuon sa pagluluto, kaya hindi ko napansing may pumasok sa kusina. Parang napakatagal na mula nang huling may ihanda ang aking magandang asawa. Bulong niya sa aking tainga habang niyakap ako sa baywang at ipinatong ang ulo sa aking balikat. Sa simpleng kilos na iyon, tila nagising ang lahat ng damdamin ko, naramdaman ko ang kilabot sa aking balat. Sa isang iglap, nakalimutan kong dapat ay galit pa rin ako sa kanya. Hindi ko napigilang tumugon sa kanyang haplos at sumandal sa kanya. Alam mo ba, aking reyna, bulong niya habang mas hinigpitan ang yakap kung maaari pa. Ano, mahinang tanong ko, ninanamnam ang init ng kanyang mga kamay sa aking baywang. Miss na kita. Pahaba niyang sambit, saka tumawa ng marahan, lalo na ang luto mo. Sana may hapunan ka ring inihanda para sa akin. Sa sandaling iyon, napuno ako ng inis, napagtanto kong nilalaro lang niya ako. Ikaw talagang walang hiya. Lumayo ka nga sa akin, sigaw ko habang itinutulak siya palayo at pinalalabas ng kusina, samantalang patuloy siyang tumatawa sa aking pagkairita. Sa kabila ng lahat, hindi ko napigilan ang munting ngiting sumilay sa aking mga labi. Sa susunod na kabanata,
Mapipilitan sila ila na harapin ang katotohanan at pakinggan ang buong paliwanag ni Kelly sa gitna ng tensyon at hindi inaasahang emosyon. Samantala, unti-unting mabubunyag ang tunay na papel ni Tony at Tina, at isang desisyong magbabago sa kanilang kapalaran ang kailangang gawin nila ila. Kaya abangan natin,